gusto nyo makamit itong 2024 kahit ngayon ay Abril na at masyadong mainit ang panahon ngayon? Ano kuya? Kahit gumaling pa ako sa bike, like tumaas yung mga grades ko sa school, tapos like gumanda yung katawan ko kuya kasi mataba-taba ako. Okay. Pero tanong ko lamang, kayo ba ay masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula itong taon na to? Ano lang kuya, mga 50-50. Minsan malungkot, minsan masaya. Pero sa school masaya, sa bahay. Sa bahay, tsaka mag-isa ka lang. Malungkot kasi wala kang kasama, ganon. Tapos yung bigla ka ng kuya ata kayo ng pagka-sadness, yung sobrang saya mo, tapos pagkaupo mo, bigla ka ng lulungkotin, mawalan ng energy, mawalan ng pakikipag-social life sa ibang mga tao, pakipag-usap, ganon. Well, naiintindihan ko naman, no? Kasi tayo pong mga tao ay likas po talaga na dapat meron tayong nahanap na nakakausap. Hindi po tayo talaga dinisenyo na nag-iisa lang talaga. Kaya nga meron kasing kasabihan na ganito eh. No man's island kung tawagin. Familiar ka ba doon? Hindi po kaya. Ano nga po ulit ibig sabihin? Yung ganung kasabihan kasi na no man is an island or no man's island kung tawagin. Sabihin, sa isang isla, ibig sabihin, imposible na parang isang tao lamang nandun. Dapat talaga meron ka sigurong makakasama or higit sa lahat, yung isang isla, talagang meron talagang tao doon ano man ang mangyari. Na dapat yan ay pinupuntahan para malaman ng sitwasyon or iba pa. Ang punto lamang, sa madaling salita, tayo po talaga ay likas talagang nakikipag-usap talaga tayo. Pero sa tingin mo kaya, bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya sa tingin yung pinakamabigat na dahilan kaya? Ano ba kuya? Baka dahil sa mga family problems, school problems, minsan mga financial problems, ganun. O kaya minsan napapagalitan mga magulang, tas hindi, minsan pinagbabawalan, mga ganun. Tapos, may nagawa kang mali, napalate ka ng mga ilang minuto lang sa gala nyo, napalit ka umuwi ng ilang minuto sa bahay, tapos pagbabawalan ka na ng buong buhay mo, gumala. Pero hindi naman parang halos buong buhay, siyempre lilipat ka din ng bahay, pwede na din gumala. Pero ganun lang din kuya, minsan ganun talaga yung buhay. Minsan hindi ka papayagan, papagalitan, may mga problema sa buhay, mga relationship problems, ganun. Okay, pero naniniwala kayo na kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil madalas daw ang Pilipino ay wala silang pera. Naniniwala kayo yun ang dahilan kung bakit sila malungkot? Walang pera. Dahil po walang pera kuya. Oo, kung bakit sila malungkot? Naniniwala kayo dun? Ako kuya, minsan nilulungkot ako, pero walang pera. Hindi ako makakagala sa mga kaibigan ko, ganun. Hindi ako makakabili ng mga gusto. Oo kaya, minsan ganun nga talaga. Pag walang pera, pwedeng malungkot yung isang tao. Pero minsan, parang pera, money can't buy happiness. Pero sa mga naging experience ko, halos lahat ng mga nabibili ko gamit pera, masaya na ako dun. Sumasaya ako tuwing may pera ako kasi nabibili ko lahat ng gusto ko. Oo kaya. I see. Pero ito po, sa tingin nyo, ano ba ang gusto nyo ba sa buhay? May mga kasama ba kayo o gusto nyo mapapag-isa? May kasama pa ako. Meron akong mga paraan kung paano ko labanan yung kalungkutan. Parte talaga yan eh. Hindi talaga mawala sa isang tao na may mga kasama ka talaga. Sabi mo sa school, di ba? Normal yan, socialization. Pero pag uwi mo sa bahay, iba na rin doon ang setting. Kailangan kasi talaga isang tao ay masanay talaga. Kasi nga, tayo lang kasi po yung parang nilikha na merong kakaiba kumpara sa mga hayop. At yun ay makapag-isip. Ibig sabihin, bago-bago tayo sumuko sa anong bagay, kailangan natin muna mag-isip. Kasi meron man talagang solusyon sa lahat-lahat. Pero ito po, ano bang gusto nyo sa buhay? Yung itong teknolohiya natin ngayon o gusto nyo yung dati? Kung pwede nga lang kuya, kahit yung mga teknolohiya natin ngayon kasi kuya, yung magulang mo nasa ibang bansa, paano mo sila makakausap? Pwede namang magpadala pero matatagalan din. Hindi mo sila makikita through video call kasi wala. Kung dati, yung dating teknolohiya, hindi ganong makikita mo mga taong gusto mo makita sa pamamagitan ng Messenger, Facebook, mga ganong kuya. Okay, I see. Sige ito, may iba mong kalito na tanong, mabilis lang po ito, mas lang po ito no. Tanong ko lamang, may iba lamang.
Kayo po ba ay isang mabuting tao po? Pero ako kuya, personal, hindi ko masasabing ako isang mabuting tao. Pero, mabuti din naman po ako, pero konti lang. Pero, minsan, hindi po ako ganung nagagalit. Like, tuwing na may nagagalit ako sa isang tao, like, I forgive and forget. Minsan, kapag hindi na ako pinapansin, nagsasorry ako, o di kaya kahit ano man. Pero hindi ako ganung kahit mabuting tao. Minsan nagagalit din ako, pero pinapatawad ko din naman ng mabilisan. Basta lang ako yan, nagsorry, ayos na kami. Ano ko yan? I see. Pero paano po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Kung paano ba masasabi isang tao mabuti? Basic question lang yun. Ano ko yan, like, tumutulong sa mga tao, mabait. Tapos, masarap kasama, mga ganun. Mga marunong makipag-communicate, mga ganun kasing mga personality ng mga tao mabubuti, kuya. Okay, understand, no? Pero ito po, mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang po. Ako, kuya, mahilig. Dati po, kuya, may dictionary ako, pero nawala, kaya hindi na ako nagbasa ng dictionary. I see. Pero nagsusearch ka naman kay Google pag di mo alam ang isang salita. Aba, syempre kuya, hindi ko nga alam. Tatanong ko kay Google. Google, ano ibig sabihin ng word na to? Yung minsan tinatanong ko yun, mga words na tulad ng Spanish, mga ganon. English, yung mga Tagalog words ng English, or vice versa, mga ganon kuya. Sige to, bigyan ko kayo ng mabilis na trivia o konting kaalaman. Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw na isang tao ay mabuti o good, ito daw yung tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin daw ng moral, ugali muna sa tao sa sarili niya, na dapat walang ginagawang krimen, walang sinasaktan na tao, at wala daw na ginagawang any masama o kasalanan. So kapag sabi natin walang sinasaktan na tao, ibig sabihin lamang po ay kahit sanggol ay hindi sinasaktan. Ay tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung talagang tutugma, kagaya nito. Kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Siyempre kuya. Minsan nagsisinungaling na ako para hindi ako mapagalitan. Mga ganon kuya. Ayun nga po kahit whether white lies pa man yan or ano man yan, still pagsisinungaling pa rin yan. Kasi tama. Kasi lahat po tayo, dahil ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw kailanman ng kahit anong gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong panghalaga yan. Kahit yung sa internet. Ba kuya. Minsan tuwing may nakikita ako sa labas o sa classroom na ballpen na sasay, kinukuha ko yun. Sayang walang naghahanap. Yun ang mga ballpen, piso. Minsan nga, mga candy ng mga kaibigan ko. One time nga kuya, nung kumakain kami, kumuha ako ng isang pirasong ulam sa kaibigan ko. Ay, hindi ka humingi ng permiso? Kuya, asa joke lang, ganun. Pero kinain ko pa rin. Sayang na nahawakan ko na Oo nga. Pero imagine mo kasi kung matindi ang batas na yan, kunwari nandyan lang yung police station sa hindi kalayuan, baka doon na tayo namamasyal lahat sa kulungan na. Kasi lahat na tayo dito ay palpak. Baka instant isubong mo sa teacher, sa principal, simugod na sa police. Technically, pag nanakaw, kulong na kagad tayo. Kaya daw may tao daw na nakapagnakaw ay dahil wala po yan sa presyo o halaga. Yan po kaya nakapagnakaw ay dahil kasi walang paghihirap, di kailangan mo magpakahirap, nandyan lang, kuha na lang kagad. Yun nga lang, ang problema, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero po, kayo ba ay nakaranas kailanman na magalit isang tao? Dati po, oo. Like, minsan po nagtatanim ako ng galit sa kanila, pero ngayon kuya, kung nagagalit ako sa mga tao, hindi na kuya, kung magalit man ako sa kanila, tulad ko nga sabi kanina, pinapatawad ko sila agad kasi sabi daw nila, love your enemies. Kasi si Jesus na yung bahala sa kanila. Kuya? Yes, I understand. Pero syempre, normal naman po, pag po tayo ay magagalit, syempre masasaktan. Ano naman po tayong tatawa o ngingiti dito. Baka sabihin kasi hindi nagagalit, pero in reality, baka baliw na yung tao. Kasi sabihin hindi siya nagtatanim ng galit, pero deep inside magwawala na yan.
At baka kung ano pang gawin na kalokohan. Dinadaan lang sa ngiti pero deep inside may masama palang balak. Kasi may sasabi kasi na hindi din daw kailangan manapak, sampalin o saksakan mo isang tao. Magtanim ka lang ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Na-appreciate yung patience and honesty pero ito po, kayo ba yung nakaranas na kayo ba yung nakaranas na banggitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam niyo na po yun. Opo, kuya. Minsan ganun. Yung word na yun, like, minsan sabi ko na lang yun, kuya. Minsan, hindi ko na lang namamulay na sinabi ko pala yun. Kaya, pero nung pumasok po ako sa isang Catholic school, nung nalaman ko po na mali pala yun, yung sabihin yung word na yun. Kaya, ngayon po, tinigil ko na yung pagsasabi sa word na yun. Kasi ganito lang po yun, oh. Mahal niyo po ba nanay niyo? Tanong lang. Opo, syempre kasi siya po yung nagpalaki at nagpakain sa akin. So yun nga, halimbawa nagpapalipas nga kayo ng oras dito sa napaka magandang tanawin ng Sampaloc Lake. Tapos bigla na lang sa sobrang lakas ng hangin, na po yung mata nyo kunwari. Tapos natawa na lang kayo, napamura lamang. Instead na pangalan ng nanay mo, instead na pangalan ng Panginoon ang nabanggit mo, pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang. Kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo. Okay na nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang dito? Kung ginagamit ko po yung pangalan kung nababanggit ko pa yung pangalan ng nanay ko. Di ba pag nagugulat, di ba? Pag kunwari nagugulat, napapa-OM yung ibang tao, di ba? Ito, pangalan naman ng nanay mo, OM, ganun-ganun, kahit wala man siyang kinalaman dito. Okay na nabanggitin mo yun? Minsan po nababanggit ko yun, pero minsan naiisip ko din po kung tama ba yun o mali. Well, actually, ang sagot doon, mali yun, syempre. Syempre kasi, nanay mo yun, kahit nataw sinong tao, kailan mo respetuhin yun, di ba? Tama ba? Opo. Oo. Kasi ganito lang yan. Parang sana maintindihan. Kayo ba yung mahilig manood ng pelikula? Kailanman? Opo, kuya. Mahilig po ako manood sa mga cartoons, story ng Spider-Man, o di kaya mga action, sci-fi, horror, o di kaya mga ganong type ng mga genre, kuya, na mga movies. Pero familiar ka naman doon sa isang eksena na pag nagugulat sila, binabanggit na lang yung pangalan ng Panginoon, yung parang may pagmumura pa, yung OM, ganun-ganon. Familiar ka doon sa eksena? Di naman po, kuya. Mga Pero wala ka ba na-encounter na ganun mga eksena sa pelikula? Yung minsan, kinurcurse nila, minumura nila ang pangalan ng Panginoon. Minumura nila ang Jesus Christ. Pag sample lang, parang ganun. Yan yung panggulat. Familiar ka doon? Opo, narinig ko din po yun sa mga movies na pinapanood. Mas lalo na po sa mga tulad mga horror o di kaya mga action movies. Ganun, kuya. Kasi ang ibig sabihin lang po nun ay blasphemy o pambabastos. Kasi dapat po nire-respeto ang pangalan niya at hindi po yan dinisenyo na pag nadapa, minuro mo ng Panginoon. Anong kinalaman doon sa kung ikaw nadapa? Kung mangyayari talaga yun, isinisi mo pa sa Panginoon lahat-lahat. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Nakakalungkot nga lang sa ating panahon ngayon, ginagawang normal lang po yung ganong pagmumural na lang. Ang tawag kasi doon ay blasphemy. Yun nga lang, ang Panginoon po ang naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po siya dinisenyo para imura na lang o basta na lang banggitin na lang kung ano na lamang. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty kasi ang gusto na ng Panginoon ay puro kabutihan, tayo lang gumagawa ng kapahamakan. Ito po ilan lang sa maraming tanong, lilinawin ko po na hindi ko po kayo hinusgahan mula sa simula. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, tayo ba ay guilty o innocent po tayong tao? Guilty po, kuya, kasi hindi naman, kasi halos lahat naman po ng mga tao nakagawa ng mga kasalanan na hindi maganda sa paningin ng Diyos o hindi dapat ginagawa, sabi ng Diyos. Minsan po kasi may mga kasalanan tayong nagagawa na hindi dapat natin ginagawa. Yan, kuya. Okay, understand. Pero ito, sa tingin nyo, saan kayo pupunta? Tanong lang. Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Hindi po lupa. Ano po? Rin ko po parang sa mga hap-hap, kuya, di ako sigurado kung saan ako pupunta eh. Yung Diyos lang ang makapagsabi kung saan ako pupunta, kuya. Kung sa impyerno ba o sa langit. Well, that's true naman. Pero bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Napakadali lang to. Hindi mo kailangan pahirapan to. Halimbawa may isang criminal, no?
pumatay siya ng tao, o nagnakaw siyang pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa korte. Judge, opo, guilty po ako sa nagawang kasalanan. Pero parang hindi mo sigurado po na kulungan po agad-agad. Baka naman pwede natin itong pag-usapan. Kasi naman, oo, may nagawa akong mali, pero may mga nagawa rin naman akong kabutihan. Hindi may ibig sabihin po kulong ka agad. Pero ang sasabihin ng judge, kalokohan yan. Nandiyan ka sa korte na yun dahil ang hinusgahan ko o tinitingnan ko ay nagawa mong krimen. So, pag matibay ang batas, kailangan kang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit ano pa ang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Kailangan siyang itapon doon. Opo, kasi siya po yung nakapatay. Sabi po kasi dati, sabi po kasi ng Panginoon natin, thou shall not kill ata po yun. Huwag ka pong papatay ng mga kapwa mo tao. Yan ba? Yeah. Pero ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, galing sa Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespeto ang magulang, ginamit ang Panginoon sa walang kabuluhan, at marami pang ibang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ulit ang tanong ko. Sa tingin nyo kaya na kayo ay maaaring sa impyerno kayo mapupunta, pero hindi lang po kayo nag-iisa. Pati ako, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito sa sinasabi ng Biblia? Kung iniisip ko po kung iniisip ko bang mapupunta ako sa impyerno. O kung nag-aalala kayo sa sinasabi ng Biblia? Opo. Kasi po, halos madami na po ako nagawang kasalanan na hindi dapat natin ginagawa yung mali sa paningin ng Diyos. Dami po na ako naging mga kasalanan. Kuya. Kaya minsan po natatakot ako baka punta ako sa impyerno, kuya. Pero minsan po papaisip na naman po ako kung gagawa ako tama ba yung paggawa ko ng mali. Kasi syempre kuya, mali yun eh. Kaya minsan po tinitigil ko na lang. Pag naisip ko pong mali yung ginagawa ko, tinitigil ko na lang kuya ng ano. Pero minsan po kuya, hindi ko po napibigyan sa ko na gumawa ng mali. Ano. Well, ang totoo po niyan, dapat talaga tayo mag-alala. Kahit hindi ko kailangan pangalan mo, kahit hindi tayo magkakilala, pinag-uusapan natin kasi, tao. Tanong ko lamang, mahal niyo po ba sarili niyo? Opo, mahal ko po sarili ko kasi po self-love. Tapos, yung kuya, mahal ko po sarili ko. Ayan. So as in 100% na kahit nakagawa ka ng kasalanan, still, mahal mo pa rin ang sarili mo? Hindi naman po, mga ano lang kuya, mga mahal ko po sarili ko kahit mga 60%. Kasi may mga naging kasalanan din ako na hindi dapat. Kaya hindi ko ganun kamahal sa sarili ko dahil ginawa ko yung mga bagay na ganyan. Naintindihan ko naman po. Pero syempre, kaya ako tinatanong yan kasi tayo po talaga hindi perfecto, tama po ba? Hindi tayo perfectong tao, tama po ba? Apo, kasi hindi naman lahat naman po tayo hindi perfecto kasi lahat po tayo nakagawa na ng kasalanan. Kasi nga, kaya ako tinanong yan ay dahil araw-araw tayo makagawa ng kasalanan. Kahit nga makagawa ka ng 7 kasalanan sa loob ng isang araw, i-multiply mo yan sa isang taon yan, aabot tayo dito ng 1.5 million na mga sins or kasalanan. Ang sakit po niyan sa mata ng Panginoon yan kasi automatic, wala nang exemption, lahat tayo dito ay palpak. Pero hindi ibig sabihin nun, huwag natin mahalin yung sarili. Wala mang masama kung mahalin natin yung sarili 100% kasi tayo po may purpose sa mundo na to. Kasi kung talaga tayo failure na, di dapat tigok ka na ano mo mangyari. Hindi, buhay ka dito. So sabihin, may silbi pa rin talaga tayo sa mundo. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo, natatakot po ako sa kamatayan kasi di ko po alam kung ano mangyayari sa kamatayan. Ay kuya, may ano po, di ba may sinabi po akong pangalan kanina? Yes. Yung sa jowa ko. Kuya, pwede pang paki-blur nun? Kasi ayaw ko po may marinig yun. Pero po paki-blur ng ano. Sige, walang problema dun. Kaya nga, ipa-cut out na lang po. Kasi kasi wala mong sinasabi na kahit ano ba, ako yung nagugulat sa iyo kasi. Oo, wala problema. Paki-cut out na lang kasi baka makita niya. Baka sabihin niya sa akin, baka mag-away kami dahil doon. Well, naiintindihan ko naman yun. Pero yun nga lang, nagulat lang kasi ako na binanggit, wala ako tinatanong ng kahit ano doon. Okay, at basta ang gusto ko nang iparating lamang,
ay tayo ay nagkaroon ng pagkakasundo, di ko talaga kita kilala, gusto ko lang talaga malaman lang ang mga inyong mga opinion lang sa mga nangyayari. So ituloy lang tayo dito. Pero ito po, sa tingin nyo, kung kayo mabibigyan ng pagkakataon na mabuhay ng matagal o mahaba, ilan pa kayang taon? Kahit mga ano lang kuya, mga 5 taon lang para like makapunta man ako sa iba't ibang lugar, mga ganon. Kuya. Teka. So, ibig sabihin, gusto mo lang additional 5 years lang? Ganon? Oo kuya, kasi konti lang naman yung hinihingi kong taon kasi gusto kong mabuhay pa ng konti bago ako maano. Kasi ganun po kaya minsan tatakot. Tawad nga po sinabi kung tatakot pa ako sa kamatayan. Pero ano nga kuya, gusto ko 5 taon lang para kahit makapunta man ako kahit saan, makagala-gala ako kahit nang hindi nag-aalala. Ganun kuya, makagala lang ako ng konti bago ako mawala sa mundong to. Okay. Pero syempre, wag naman po sana na gano'n ang hiling mo 5 taon. Kasi kaya po tayo tumatagal ang buhay natin. Meron talaga tayong purpose. Kasi may dahilan ng Panginoon kung ba't tayo nabubuhay pa rin kahit pa paano matagal. Oo, maiksi po yun. Pero wag naman sana ang gano'n 5 taon lang yan. Kasi syempre, alam naman natin na ano man mangyari, kailan pa rin natin i-appreciate yung buhay na to. Ano man mangyari. Yun nga lang, ano man po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala dahil ang Panginoon po kasi, galit siya, hindi lang sa inyo, kundi tayong lahat kasi tayo po yung mga makasalanan. Kriminal tayo sa harap ng Panginoon. Kaya ang justice o ang puot ng Panginoon ay nasa atin. Kaya lahat tayo dito ay automatically guilty, impyerno. Kasi sabi sa Biblia, kapag isang tao po ay namatay, regardless ano man yung gano'ng katagal ang buhay niya, lahat po ay sila i-judge ng Panginoon. I-judge siya ng Panginoon sa mga mabuti at masasama. Ang masakit lamang, pag nakita lahat yung masasamang ginagawa, automatic, kailangan ng justice. Kaya lahat tayo dito ay guilty. Pero, syempre meron pong solusyon dito. Pwedeng magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Aba, Ano sa Tagalog ng mercy? like, hindi ko kuya, nakalimutan ko. Mga ano tayo na kuya, like, papakaawa, nagiging naawa sa isang tao. Ganun ba yun kuya? Tama sagot mo. Awa. Tama. Yun na yung sagot nun. Awa. Sabihin ng mercy ay awa. Ibig sabihin, pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan. Humingi tayo ng tulong sa Kanya at gusto natin na meron tayong tamang pag-iisip sa likod na nakakalungkot na ating tinatawag sa buhay. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Dahil ang Panginoon po, never po siya maiinis sa mga taong hingi sa Kanya ng awa. Bagkus, nagbibigay pa siya ng solusyon na sana hindi po sinasayang ng maraming tao. Dahil pagdating po ng Judgment Day, wala na pong mercy. Automatic, kung guilty ka sa kasalanan, masakit yun. Justice na kagad na ibabato sa atin. Pero pag tayo humingi ng mercy lagi, araw-araw sa Kanya, dahil sabi sa Biblia, ang Kanyang awa ay laging bago na parang bagong umaga. So ibig sabihin, pag tayo nakagawa ng kasalanan, lagi tayong hingi ng awa para po tayo ay magkaroon ng tamang pag-iisip at tulong. Dahil dito po magbabago ang takbo ng mga kaso. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Ano po? Nag-suffer po siya ng ipako po sa cross para po mapatawad yung lahat ng mga kasalanan natin. Yun po, pinako siya sa cross para mapatawad tayo. So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero po ang ginawa nga po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa ating lahat-lahat. Yung kanyang pag-ibig po ang tinatawag na unconditional love o pag-ibig na walang kapalit. Gusto niyang tumulong. As in, wala ka dapat ikatakot, pero may mga tao na ayaw nila ng katotohanan, ayaw nila ng aral sa buhay, gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung ba siya tinorture, pinahirapan, at siya pinako na sa krus ng Kalbaryo. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos na alam niya na pagbabahagi ng kanyang katotohanan ay kapalit ang kanyang kamatayan dahil never siyang nagkaroon ng sala at malinis ang kanyang buong katauhan niya. Yun nga lang, namatay siya sa krus, nabuhay siya sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasalanan, natalo pong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan.
Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Di naman po masyado. Ano po ibig sabihin nun? Okay, pag sinabi natin piyansa, kunwari may isang kriminal, siya ay nahuli ng pulis, pero siya ay makakalaya pag may nagbayad po ng danyos o piyansa. Kunwari, 10,000 pesos sa isang krimen na to. Tatanggapin nyo ng korte yun o ng mga pulis sa police station, makakalaya na po yung tao, burado na po ang kanyang krimen o criminal record. Ibig sabihin, makakalaya ang tao dahil may nagbayad po ng danyos. Parang halimbawa, pag ikaw ay nakabasa kunwari ng isang babasagin na flower vase sa isang tindahan, di ba, para makaalis ka doon, babayaran mo yung damage, tama po ba? Babayaran mo yung nabasag, for example. Opo, kasi ikaw po yung nakasira eh. Opo. So para at least hindi ka magtatagal doon sa sitwasyon na yun. Ganun din po yun. Para hindi magtagal ang paghirap ng isang tao, magbabayad ng danyos para makalaya siya. At ganyan din po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang. Instead na po ang buhay po natin maging kapalit, buhay na lang niya po ang naging kapalit para hindi po tayo ang mag-suffer dito. Ibig sabihin, natalo na po ang kasamaan at ang evilness dahil sa Kanya. Nanalo na po ang liwanag. Kasi ang Kanyang dugo ang naging kapalit dito. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya ng Panginoon. Kasi tayo dito ay guilty. At may dalawang bagay po para makamit yung kaligtasan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Kung narinig ko na po yung ganong Oh, word. salitang repentance. Familiar ka doon? Di naman po, pero narinig ko po yun. Pag sinabi po nating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkakasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. Sa tingin mo ba, makakapagpasyal ka pa dito sa Sampaloc Lake na nilalagnat ka? Di po. Siyempre, kalokohan yan. Di mo ma-appreciate ang nature na ikaw nilalagnat. Kalokohan yan. At sobrang init ng panahon ngayon, lalong titindi ang lagnat kasi kalokohan yun. So pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at tatalikurin yung mga kamalian. Babaguhin ang ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yon, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis, pero ito po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo, kuya. Pero sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Oo, kuya, pag-iisipin ko yung mga mamayang gabi. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Walang palya? Tanong lang. Di po ako nagbabasa ng Bible eh. Opo. Pero nabuklat mo naman yung Bible sa tanan ng buhay mo. Opo, tuwing may nakikita po ako mga verses sa sa Facebook, tinitingnan ko po sa Bible. Ito lang kasi po yun. Di ba pag kayo nagugutom, kakain kayo? Opo. Halimbawa, sarado ang tindahan dito sa paligid na to at kunwari lamang ang bukas ay convenience store kunwari. Tatakbo kayo, bibili kayo ng pagkain para hindi sumakit ang tiyan nyo. Tama po ba? Siyempre kuya, gutom ako eh. Siyempre, ganun po yun. So sana, ganun din po mindset natin kung sa Bible o Kanyang salita. Sana mabasa natin siya ng araw-araw kasi yan yung pagkain natin sa spiritual para hindi tayo natutukso, hindi tayo nakagawa ng kasalanan at lagi tayo nagtitiwala lagi sa Kanyang salita. Dahil, bigyan ko ng konting trivia, pwedeng isang tao po ay mabuhay ng mahabang mahaba na pwedeng umabot ng 100 years old kung napapanatili niya itong aspeto ng buhay na to. Una, ang physical. Hindi nagkakasakit, isipin laging healthy lifestyle, regular exercise, nakakapag-bike o anumang sports pa siya. So yun yung physical. Pangalawa, social. Naghahanap siya ng mga makakausap, mga chismosa, chismis, marites, joke lang. Naghahanap ng may makakausap, yun yung social. Diba sabi mo, mahirap mapag-isa, dahil nga tayo po'y dinisenyo talaga para makipag-usap. Pangatlo, emotional. Kaya niya pong kontrolin yung tawa, ngiti, lungkot at depressed pero hindi siya yung nababaliw anuman mangyari. Kaya niyang kontrolin lahat. Pang-apat, mental. Matino pa rin ang utak ng tao kahit siya napapagod or nasistress, walang saltik ang utak, hindi baliw ang kausap. Yun ang ibig sabihin nun.
At ang panglima po, spiritual. Laging may pananampalataya sa Panginoon. Nalaman kasi sa isang science report, isang study sa science, maraming tao po ang nabubuhay ng matagal, humahaba ang buhay nila, pwedeng umabot ng 100 years old, hindi to joke, hindi to April Fools. Dahil napalagaan nila yung 5 aspeto. Kumpara doon sa isang taong kulang-kulang, napapabayaan ng sigurong kalusugan, napapabayaan siguro ang pananampalataya, o baka nag-iisa lagi, umiiksi daw kagad ang buhay. Nakita niya sa isang report. So, wala namang masama siguro kung pahalagayin natin ang buhay ng tuloy-tuloy lamang kasi talaga may purpose tayo. Ibig sabihin, kapag inaalagaan natin ating sarili, sabihin, nalulugod natin ang Panginoon dahil tayo po talaga kinreate ng Panginoon na may purpose. Hindi siya basta lang tayo kinreate ng Panginoon na parang gawa-gawa lamang. Kung hindi, lahat talaga tayo may plano. Ang bawat buhay po natin ay mayroong plano mula sa Kanya. Kaya isabihin, ginawa niya ito para sa kabubuti natin lahat-lahat. Ang masamang balita, lahat tayo guilty, lahat po tayo ay sa impyerno itatapon. Pero mabuting balita ay dahil marami naman po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kung hindi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu lamang, sila'y maligtas dahil yun sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa munting oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Pero salamat po at in-interview niyo sa akin. Mas gumanda ata yung araw ko ngayon, kuya, dahil sa inyo.